Sa nyo, para may hangin eh. 1, 2, 3. Kuchong! Yun, pakinig. The good thing about Ivana is she's really sharing her blessings. Kitang-kita naman. Ang hindi lang natin sigurado ay kung yung blessings na yun ay sa kanya mismo galing or sa mga sponsors ng sugal. Okay, so tayo po ilalabas ngayon at meron tayong pag-uusapan na isa sa mga pinakamaiinit na social issues ngayon. Anyway, tayo po ay nabuno. Naglalabas si Jenny Dean. Tayo po ay nabunutan ng ngipin. Ayan, malinaw baga. Hindi ko napapakita yung likod at nakakadiri. Ew! Sa baba ito, ay di ba ang sabi, nakilang nakalakan ko ha, na pag buong yung ngipin mo, tatapon sa bubong. Hindi ko na naitanong sa tatay kung bakit may mga itatapon pa sa bubong or something. Pero ngayon, nai-connect ko na. Kasi sa Japan, ganun din ang ginagawa nila. Bukod din sa yung kasabihan na fairy tooth, kapag nilagay ng mga bata sa ilalim ng unan nila, darating si Tooth Fairy, si Tooth Fairy, at bibigyan sila ng mas bago, mas maganda. And then, ang isa nilang ginagawa, yung mga medyo malalaki na, itinatapon din nila. Pero, halimbawa dito nang galing ang ngipin sa baba, sa taas, sa bubong. Kapag naman sa taas ang galing, hindi nabungi, ay di sa ground, babagsak. Kayo, gusto kong malaman sa inyo kung anong ginagawa ninyo, anong nakalakhan ninyo na dapat gawin sa nabong ngipin. May nag-comment na sabi, kainin ko na raw. Hindi naman pwede, baka naman tayo maagasan. Okay? So, bago kami pumunta ni Chito at pagkwentuhan natin sinasabi kong issue sa inyo, tapon natin. Okay, so tatapon natin na rin. TV na lang siguro. Diyan na lang, para baka gumulong eh. Baka gumulong, dyan na lang. Oh. Tapos kumagsak sa katal, ano? Laksan nyo. Ha? Laksan nyo, para may hangin eh. 1, 2, 3. Kuchong! Yun, pakinig. Success! Let's go! Hello po sa inyong lahat. Andito tayo, presko. Sobrang lakas ng hangin. So, i-sure na natin to na i-green na natin to. Once again, we're using our Boya microphone na pag in-green mo siya, ang color, is boses mo lang ang maririnig. Or boses ko lang maririnig nyo. Gaya nito, di ba? Green na siya. Magandang anghali sa inyong lahat. Today, I'm sure a lot of you like my vlogs na nakaupo lang at nagsasalita tungkol sa iba't ibang issues, social issues at mga issue ng buhay ko. Yan na talaga yung nakasanayan natin simula pa nung una. Ngayon, tututok tayo sa isang social issue na talaga namang ang dami-daming apektado at in ngayon. Ang sabi, halos 30 milyon na ang nakatutok dito ngayon. Maraming sumusuporta dito, o maraming gumagamit nito in a very negative way. Sugal! Ayan. So, ang dami mga influencers ang tinatrabaho na talaga to because malaking pera. Ito ngayon ko lang sasabihin because hindi ko talaga inilalabas. Pero meron din tayong mga invitations na mag-promote ng sugal. Kagaya ng mga ito. So ayon sa aking mga impormasyong nakalap, talagang kikita ka ng bonggang-bongga dito. Ay kung yung mga agents nga kumikita ng bongga eh. Lalo na kapag endorser ka. Hindi ka naman kukuning endorser kung alam nilang walang nakatutok sa'yo, kung alam nilang iisandaan lang ang iyong reach at ang iyong mga number of followers and subscribers, kundi alam nila ng malaki yung engagement mo, malawak yung reach mo, maraming sumusubaybay sa'yo, and so on and so forth. And dahil doon, na meron na rin naman tayo, meron tayong kulang-kulang 700,000 sa lahat ng platforms ng social media na taga-subaybay natin ng Robotology brand. And hindi maiwasan na meron din maka-interest na kunin tayo. Pero so far wala tayong sinagot kahit isa. Alam yung dahilan kung bakit.
because nagsugal din ako. Ang laki ng nawala sa akin. Ang laki ng natalo sa akin. Ang laki ng nailabas ko. Dito pa lang sa Pilipinas noon ay sugarol na ako. Magdamagan ako sa Madyong. Nakaka 2 days ako sa Tungitan. So yun, kidding aside, ako po ay ayoko mag-promote ng sugal dahil naranasan kong ma-addict. Naranasan kong abusuhin yung aking katawan. May mga epekto sa trabaho ko, particularly sa mga pageants na sa mga marami akong ginagawa nun mga speech classes. Meron pa ako nun tuwing summer. May mga workshop ako on personality development, singing, and ano pa? Meron pa akong event planning. So napapagsabay-sabay ko yun. And sa totoo lang, ang laki ng natalo sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, isama na yung mga maliliit na dayaan sa mga Tungitan at saka sa mga Madyongan. Sa Thailand, dumadayo pa kami ng Cambodia. Babalik ako ng Thailand, wala ang pera. Hindi ko nakakalimutan yung mga tumulong sa akin. Especially financially, para makaalis ako at makapunta ng Japan at makapagbagong buhay. And then sa Japan, marami rin mga Pinayos doon na naglalaro yung pachinko. Fortunately, hindi ko nalaro yung pachinko, hindi ako marunong. Pero may mga slot machines din doon na pwede. Yun. And then I stopped. And may time na umuwi ako ng Pilipinas na nakakapagsugal pa rin ako. And then, natigil na yun nung, yun ang maganda sa akin, nung pag nasa Mindoro ako, nakatutok lang ako sa inay. Yung tutok na hindi naman ako naghuhugas ng puwet ng inay, hindi ako yung nagtatapon ng kanyang iyan, hindi ako yung nagsusubo sa kanya, pero andun ako nakabantay. Ako yung bahala sa aspetong pinansyal. Gano'n naman yung tulungan. Merong nagbabantay sa ospital, merong nag-aayos ng handa ng kanyang pagkain. And, hindi rin, wala rin yung pagkain, wala rin yung mga mag-aasikaso sa inay, wala rin magaganansya or something, wala rin kayong mga magkukuha na ng gamot, kung wala yung ginagawa natin na mga nagtatrabaho para sa ating mga magulang or ating pamilya. Kung baka nasa atin yung kayod, nasa kanila naman yung mas maraming gawa. Ganun kasi baka may mga ilan sa inyo na OFW na sasabihin pa ng mga kapamilya na kami naman nag-aasikaso kung hindi na nakikita yung paano kayo makakapag-asikaso ng paano na madudugsungan ang buhay ng mga kapamilya kung wala yung nagtatrabaho. So lumalabas sa isip nila yun, oo nga pala, no? Di ba? So ganun yun. Division of labor para sa pamilya. Now, ayokong magpaka-plastic na baka hindi ko rin gawin. Ang isang offer, nakikita ka ng 2 milyon or 1 milyon na lang sa isang buwan, ay napakahirap tanggihan. Lalo pat ang dami ko pang gustong gawin. Gusto kong magbigay. Ano lang talaga, pera lang talaga ang kulang. Gusto ko ng charity. Gusto kong masaya ko pag tumutulong, may inaabutan, may pinapakain, may niririgaluhan. Sa totoo lang. So, hindi ko sinasabing hindi ako matutukso. Pero, sisiguraduhin kong titinan ko mabuti mga rules and regulations ng aking kontrata. Hindi ako personal na mag-iimbita. Na okay, so live po tayo ngayon, magsusugal po tayo, eto po yung link. Or ipapakita ko na nagsusugal ako, at kunya yan, madaming tama or something, yan, okay tayo na kayo ngayon. Yung direct, hindi siguro. Siguro papayag lang ako, although, syempre wala mag-o-offer sa akin ng 1 milyon, 2 milyon, kung hindi ko gagawin yun, ay di wag. Pero kung yung ipopost ko lang, and then, free ako, na magsabing hindi ko kayo
pinipilit maglaro. Bakit maaari wag kayong maglaro? Kung may labis na kaunti, yun lang. Pero siyempre hindi ka naman papayagan. So malabo rin na makakuha ako ng kontrata. Kasi ayoko talagang mas nangingibabaw yung ayokong marami pang buhay yung bumagsak. And naranasan ko na yung pagbagsak. Sabi ko nga nun parang, bakit ganun parang lagi ako nagsisimulang muli? Naisip niyo na rin ba yun? May nabanggit niyo na rin? Na bakit parang lagi na lang ako nag-start all over again? Madaming bumabatikos kay Ivana Alawi. She's giving away 100 iPhones. And then, mag-comment ka lang. And then, pipili mo yung kulay na gusto mo. And ang matindi rin is yung isi-share mo yung link. Yun ang ayon sa aking latest na nasagap na balita. The good thing about Ivana is she's really sharing her blessings. Kitang-kita naman. Ang hindi lang natin sigurado ay kung yung blessings na yun ay sa kanya mismo galing or sa mga sponsors ng sugal. Na baka lumalabas siya sa kanyang bulsa, sa kanyang kita, imigay siya ng milyon-milyon, daang libo, na marami nadududa na sa kanyang bulsa. Yung mga ganun. Na yun pala ay sa mga sponsors ng mga sugal or something. Pero buhay nila yan. Kung kaya ng konsensya nila, go. Kung nagsisi na sila at hindi na kaya ng konsensya, stop. Sa mga celebrities, sino ba? Si Vice Ganda parang meron. Si Vic Soto meron. Parang playtime. Si Alden Main sa Bingo Plus. Marami. Si Piolo Pascual meron din, di ba? Manny Pacquiao. Pero sa totoo lang, ang dami talagang nalululong. Because addictive talaga. Pag natalo ka, nanalo ka ng malaki, pero naubos din. Lagi mong isipin na makakabawi ka kasi naranasan mong tumama ng malaki at maaaring makatumbo ka ulit. Pero pag tumama ka naman uli noon, itutuloy mo pa rin. O, charing-charing lang na putal. Pag hindi mo pa pinasok yun, kinash out, mauubos at mauubos pa rin. Kasi hindi naman magpapatalo yung machine o sugal o yung mga may-ari ng sugalan. Lalo pa yung sa mga slots. Set up na yan. Nung kami di Banak nun, napunta kami dati ng pag may mga sinasalubong kami o may mga bisita sa Okada, di ba? So napapalaro kami doon. And hindi ba malalaki sa Okada? Kasi meron dong, wag ko nang sasabihin na baka naman maingganyo kayo. Basta ito lang total na pag-usapan ng ang Okada at mga sugalan sa Manila. Kalibitan ng sugalan kasi hotel na at the same time. So hindi may iba sa pag dyan ka nagutira sa mga ganyan, pag napababa ka at napapiti ka ng isa, baka masundan. So doon sa Okada experience namin, nagtatalo kami ni Banak because Banak believes na kayang kontrolin ng kamay, ng determinasyon, ng ng swerte. Na yun, yung pagtira mo, pag ganun mo, madadala yun. Ang sabi ko sa kanya, kahit paanong tira at pukpok mo dyan, yun na yun. Pero syempre gusto kong makita yung mga reaction. But basically, yun. That's how it works. It's already planned. It is already programmed. Ganun. Ano pa ba? So yun, basta sa mga OFWs na umuwi, wag na. Napapunta ako doon because someone invited me to visit that place. Kung mahina ka, mapapabalik-balik ka talaga. Matatalo ka, maubusan ka. So, wag na. Now, balik tayo dyan sa endorsement ng sugal. Ay, wag na po. Wag na tayo magsugal. Okay? Kasi ang kalalabasan nito, yung kinukuha natin panalo, yun yung mga nauna natin nailabas. Yun. Okay? So, once again, in general, ayokong mag-promote ng sugal because I used to play, nagsugal ako. At alam ko yung mga consequences ng pagsusugal. Okay, so gusto ko malaman ang inyong mga opinion
tungkol sa mga endorsers, lalong-lalo na nga dito sa ating issue na yung pamimigay ng 100 phones ni Ivana Alawi, tapos ay i-invite ng sugal. Yun. Anong masasabi tungkol dito? Okay lang ba sa inyo? Or totally, no? Comment lang kayo sa baba. Kaya kung talagang pang-alis ka tiril lang, ay nako, tayo na lang mag-bingo sa isang araw. Okay. So maraming salamat yung walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. Comment lang kayo sa baba kung ano pa mga social issues ang gusto niyong talakayin natin at ating sabay-sabay na pag-usapan at bigyan ng mga kuro-kurot ng opinion. Diba? So inaasahan ko marami akong mababasa mamaya. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Shit na labato, singadugudu ko sa mas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you!